Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Ako po si Sabrina at matagal na po akong tagahanga ninyo. Nalaman ko po ang tungkol sa Barangay LS sa YouTube at mula noon ay palagi na ako nakatutok sa Barangay LS tuwing break ko. Isa nga po pala akong college student at gusto ko pong ikwento sa inyo ang mga naging karanasan ko sa buhay. Lalo na kung paano ko nakilala ang boyfriend ko na si Ben. Ang totoo po niyan, Papa Dudut, ay hindi ko akalain na magkakaroon ako ng boyfriend kasi hindi naman ako nagkakagusto sa mga lalaki na nasa palibot ko. Pero sadyang mapaglaro lang talaga ang tadhana kasi nagbago ang lahat ng yon noong nakilala ko si Ben, Papa Dudut. Nakilala ko po si Ben noong unang araw sa college. Marami sa mga kaklase ko ang excited sa unang araw ng pasukan at karamihan sa kanila ay mabilis nakipagkaibigan. Pero iba si Ben, sobrang tahimik niya at parang wala siyang pakialam sa paligid niya. Nakatambay lang siya sa upuan niya at nagsusulat ng kung ano-ano sa notebook niya. Aaminin ko po, ang first impression ko sa kanya ay medyo weird siya, parang may sarili siyang mundo at hindi siya nakikisama at nakikihalubilo. Pero Papa Dudut, hindi ko po maitatanggi na noong mga panahong yon ay crush na crush ko talaga siya. Grabe, sobrang gwapo niya at maganda rin ang pangangatawan niya. Kamukhang kamukha niya talaga si Derek Monasterio, Papa Dudut. Ang sabi ko pa nga sa sarili ko noong mga panahon na yon na sayang naman at gwapo sana pero hindi naman nagsasalita. Pero hindi yon naging hadlang para kausapin at kilalanin ko siya. Siguro ay marami sa mga kabarangay ninyo ang magsasabi na napakaharot at napakalandi ko. Pero aminin ninyo, sigurado ako na may mga pagkakataon din sa buhay ninyo na naaakit kayong kausapin ng mga crush ninyo, hindi ba? Kasi ganon talaga yung nararamdaman ko noong unang nakita ko si Ben. At syempre hindi ko na po natiis. Pagkalipas ng ilang minuto ay ginawa ko na po ang unang hakbang at nagtangka akong makipag-usap kay Ben para mas makilala ko pa siya, Papa Dudut. Hello, tatabihan kita ha. Ako nga pala si Sabrina. Anong pangalan mo? Ako ba kinakausap mo? Eto naman patawa. Sino pa ba? Ikaw lang naman tong kinakausap ko. Sorry, ako nga pala si Ben. So nice to meet you, Ben. Alam mo, masaya ako na magkaklase tayo. Ano ba yung sinusulat mo sa notebook mo? Wala. Journal ko to. OMG, hindi ka lang pala gwapo. Matalino ka pa. Thank you. Patingin ako ng journal mo ha. Uy, wag! Sorry kung napagtaasan kita ng boses. Ano ka ba? Ba't sorry ka ng sorry dyan? Ang totoo niyan, dapat ako nga tong humihingi ng tawad sa'yo kasi hindi ko na-realize na ini-invade ko na pala yung personal space mo. Pasensya ka na talaga ha. Sadyang makulit lang talaga ako. Ayos lang yun. Nga pala, may tatanong ako sa'yo ha. Sana wag mong masamain. Kanina ko pa kasi napapansin na wala kang kinakausap dito sa classroom. Tapos hindi ka rin umiimik. May pinagdadaanan ka ba? Ha? Wala akong problema. Okay lang ako. Well, kung sakaling kailangan mo ng makakausap, andito lang ako ha. Friends na tayo simula ngayon, okay? Sige. Perfect! Yan! Nga pala, thank you rin ha. Ha? Thank you saan? Thank you kasi ikaw ang unang kumausap sa akin dito sa classroom. Kasi malamang iniisip ng mga kaklase natin na weirdo ako. At sigurado ako na pinagtatawanan na rin nila ako. Uy, grabe ka naman sa sarili mo. Siguro may mga kaklase tayo na naninibago sa'yo kasi sobrang tahimik mo. Pero hindi ka naman siguro pinagtatawanan. Sabrina, may itatanong ako sa'yo ha. Sana magsabi ka ng totoo. Ano yun? Weirdo rin ba ang tingin mo sa akin? Tsaka pinagtatawanan mo rin ba ako kasama ng iba nating mga kaklase? Saan mo ba nakuha yung pinagtatawanan ka ng mga kaklase natin?
Wala naman ako napapansin na pinagtatawanan ka nila. At isa pa, aaminin ko na medyo na-weirdohan ako sa'yo nung una kitang pinagmasdan. Pero kalimutan mo na yun. Pinagmamasdan mo ako? Oh my goodness, gaga ka talaga, Sabrina. Oo pinagmamasdan kita kasi aminin na natin, sobrang pogi mo tapos ang ganda pa ng katawan mo. Mahirap naman yatang paniwalaan yan. Bakit naman? Hindi ako naniniwala na may itsura ako. Kasi kung totoong may itsura ako, bakit hindi ako kinakausap ng mga kaklase natin? Eto ha, tatapatin na kita. Ang dahilan kung bakit walang kumakausap sa'yo, kasi hindi ka mukhang approachable. Maniwala ka sa akin, gwapo ka pero yung mukha mo kasi parang... Parang ano? Parang nang tataboy ng tao, mukha kang masungit, ganun. Sorry, di ko talaga sinasadya. Ganito lang talaga mukha ko. Alam mo, ikaw, kung may piso lang ako sa bawat sorry mo, malamang mayaman na ako ngayon. Thank you talaga. Napagaan mo loob ko. Anong ibig mong sabihin? Ang totoo niyan, kabadong-kabado ako kasi first day of school natin ngayon. Pero napagaan mo yung loob ko. Tsaka kahit paano, nawala yung kaba na nararamdaman ko. Ano ka ba? Wala yun. Maliit na bagay. Nga pala, ayos lang ba sa'yo kung sabay na tayong mag-lunch mamaya? Seryoso ka na gusto mo kong kasabay mag-lunch? Eto naman, kung makapagsalita parang may nakakahawang sakit. Oo, wala, hindi. I mean, wala akong nakakahawang sakit. At oo, sasabayan kita mag-lunch. Perfect! Basta babalikan kita dito pagkatapos ng klase natin, ah. Shucks, andyan na yung professor. Babalik na muna ako sa upuan ko. Nice meeting you! Sobrang mahiyain talaga si Ben, Papa Dudut. Sayang lang kasi at gwapo siya pero parang wala talagang tiwala sa sarili. Nung una ko siyang kinausap ay halatang halata na parang gusto niyang maglaho at mawala sa mata ng lahat. Pero sa totoo lang kahit sobrang mahiyain ni Ben at hindi siya yung tipo ng tao na madaling lapitan, ramdam ko pa rin na mabait siya. Kasi hindi ba bilang mga tao ay nararamdaman natin kung mabait, mayabang o may masamang ugali yung mga tao na nakakasalamuha natin. Nang mga panahon na yon, oo mahihain si Ben pero talagang nararamdaman ko na busilak ang puso niya. Kaya naman tuwing nag-uusap kami ay okay lang sa akin na ako yung madaldal habang siya ay tahimik lang at nakikinig sa akin. At hindi nagtagal ay naging matalik na magkaibigan kami ni Ben. Sabay kaming nagla-lunch araw-araw at nagtutulungan na din kami sa mga assignments. Natutuwa ako kasi nararamdaman ko na komportable na siya sa akin. Nung una tuwing kinakausap niya ako ay parang nahihirapan siya, utal-utal siya kung magsalita. Tapos ay nanginginig pa. Pero hindi nagtagal ay naging mas natural na siya, Papa Dudut. Pag kinakausap ko siya ay hindi na siya kinakabahan. Pero sa ibang tao ay ramdam ko pa rin yung kaba niya. Kaya madalas ako na lang ang kinakausap ni Ben. Kasi kapag ako ang kausap niya ay hindi siya kinakabahan at mas komportable siya. Noong mga panahon na yon ay naisip kong normal pa ba yung nararamdaman ni Ben. Kasi hindi ba minsan natural lang naman nakabahan tayo pero kay Ben, kahit yung mga simpleng bagay ay sapat na para kabahan siya ng lubusan. May isang pagkakataon nga na habang binabayaran niya yung tuition fee niya ay nanginginig pa ang kamay niya at parang nahirapan siyang magsalita. Ang dami niyang inhale, exhale. Bago niya kinausap yung registrar para bayaran ang tuition fee niya. Pero kahit na may ganong karamdaman si Ben ay tanggap na tanggap ko pa rin siya bilang kaibigan. Kasi sa pagiging tunay na kaibigan ay wala kang mapipintas kay Ben, Papa Dudut. At pagkatapos ng ilang linggo ay dumating ang araw na isa-isa kaming ipinag-present sa klase. At doon ko talaga nakumpirma na hindi na normal yung pinagdadaanan ni Ben, Papa Dudut.
naman lumabas ng classroom. Ikaw na yung susunod na magpe-present, oh. Sabrina, pasuyo naman oh. Pwede mo bang sabihin sa prof natin na uuwi na ako? Teka lang, bakit naman? Ang laki kaya ng impact ng presentation na yun sa grades natin. Pasensya ka na pero hindi ko talaga kaya. Sigurado ako na pagtatawanan lang ako ng mga kaklase natin. Ben, may itatanong ako sa'yo ha. Sana magsabi ka sa akin ng totoo. Ano yung itatanong mo? Nito kasing mga nakaraang linggo, madalas ko nang napapansin na pinagpapawisan, nanginginig at nauutal ka tuwing may kausap kang ibang tao. Alam ko na yung iniisip mo. Wala akong bisyo. Hindi rin ako umiinom ng kape. Kung ganun, bakit ka nagkakaganyan? Simula nung elementary pa lang ako, ganito na talaga ako. Pero mas lalong lumala nung nag-high school ako. Ang mahirap pa, pati si mama hindi naniniwala na may kakaiba akong nararamdaman. Ang ibig mong sabihin, alam ng mama mo ang nangyayari sa'yo? Oo, alam niya pero palagi niyang ini-invalidate yung nararamdaman ko eh. Tuwing kinukwento ko sa kanya na hindi normal tong kaba na nararamdaman ko, sinasabi niya na nag-iinarte lang daw ako. Kawawa ka naman pala. Pero wag kang mag-alala kasi sigurado ako na darating din yung araw na maiintindihan ka ng mama mo. Pero yung papa mo, naikwento mo na rin ba sa kanya yung tungkol dyan sa kondisyon mo? Wala na si Papa. Matagal niya na kaming iniwan ni Mama. Sumama siya dun sa babae niya. Ay, anyway, uuwi na ako. Pasuyo na lang ah. Parang awa mo na. Huy, ano ba? Dito ka lang. Sabrina naman, please. Hayaan mo na ako umuwi. Makinig ka sa akin. Hindi ka magpapatalo sa kung ano man yung nararamdaman mo. At hindi ako makakapayag na bumagsak ka sa klase natin dahil lang dyan sa kaba mo. Kung nagawa ko yung presentation ng maayos, sigurado din ako na kaya mo din yun. Pero paano pag pumalpak ako? Paano kung magmukha akong tanga sa harap ng mga kaklase natin? Paano kung ito na yung maging simula ng pambubuli nila sa akin? Sa tingin mo ba may oras pa ang mga tao dito para gawin kang katatawanan? Sa sobrang dami ng projects at reports natin, sigurado akong wala ng panahon ng mga kaklase natin para pagtuunan ka pa ng pansin. Hindi ka nakakasigurado dyan. Anong ibig mong sabihin? Madalas kasi akong pagtawanan ng mga kaklase ko nung high school ako. Hindi raw kasi ako nakakapagsalita ng maayos. Tsaka tuwing sinusubukan kong magsalita, sabi nila, tunog aso daw ako na umiiyak. Tinatawag din nila akong lampayatot. Kaya doon ang galing yung lakas ng loob ko para mag-gym. Nagbaka sakali rin ako na pag nag-gym na ako, baka magkaroon ako ng kumpiyansa sa sarili. Pero wala eh. Kasi hanggang ngayon, yung kaba ko sa social setting natin, hindi pa rin nawawala. Teka lang, nag-gym ka? Oo, bakit parang takang-taka ka? Shucks! Kaya palang laki ng katawan mo? Malaki katawan ko? Tumataba na ba ako? Ano ka ba? Hindi. Ang ibig kong sabihin, maganda yung katawan mo. Ah, akala ko pinagtatawanan mo na ako eh. Eto talaga? Hindi. Sige ganito na lang. May receptionist ba dun sa gym na pinupuntahan mo? Ha? Oo naman. Bakit? Nakakausap mo ba yung receptionist ng gym? Oo. Pero saglit lang, tapos umaalis na rin ako. Sige, ganito na lang ang isipin mo. Kapag nag-present ka na dun sa harapan ng mga kaklase natin, isipin mo na lang na yung receptionist ng gym yung kausap mo para hindi ka nakabahan. Pero kung kakabahan ka pa rin, ako na lang yung tingnan mo para mawala yung kaba mo at makapag-present ka ng maayos. Okay ba sa'yo yun? Sige, susubukan ko. Thank you ah. Maliit na bagay. So ano, okay ka na? Aaminin ko kinakabahan pa rin ako pero mas okay na ako ngayon dahil sa'yo. Sige, hinga ka muna ng malalim. Inhale. Exhale. O ayan. Tapos subukan mong i-clear yung mga negative na naiisip mo. Paano? Ako yung isipin mo. Hindi, seryoso. Subukan mong isipin na mag-isa ka lang sa kwarto mo para hindi ka na kinakabahan ng ganyan. Okay ka na? Oo. Salamat talaga ah. Alam mo, ikaw, puro ka pa sa salamat. O halika na, pumasok na tayo sa loob. Baka mamaya mapansin pa ng prof natin na sabay pa tayong lumabas. Baka kung ano pang isipin nun. Halika na. Mabuti na lang talaga at hindi napansin ng professor namin na lumabas kami ni Ben ng classroom. Kasi timing din na abala siya sa pag-grade ng mga presentations noong mga panahon na yon.
Anyway, papadudot na tuloy ang presentation ni Ben at halatang halata na naiiyak siya habang nagpe-present ito sa buong klase. At nanginginig pa yung boses niya. Pero sa kabila ng lahat ng yon ay nagawa pa rin niyang tapusin ng maayos ang presentation. Kaya naman proud na proud ako kay Ben ng araw na yon. Pag uwi ko ng bahay, naisip ko na mag-research tungkol sa nararamdaman ni Ben. Aaminin ko noong una akala ko ay baka nagkakape siya o baka may bisyo siya kaya ganon na lamang kung kabahan siya. Pero kapag kami lang dalawa ni Ben ay medyo okay naman siyang kausap. Kaya't naisip ko na may mas malalim pa na kadahilanan kaya siya kabado kapag ibang tao na ang kasama o kausap niya. At doon ko po nalaman na may social anxiety pala si Ben. Ang social anxiety ay isang mental condition kung saan ang tao ay palaging kinakabahan at natatakot na baka husgahan o kutsain ng ibang tao. Dahil dito, madalas nilang iniiwasan ang mga pakikisalamuha sa public na lugar. At dahil sa takot na yon, kadalasan ay nauutal sila at minsan ay nagiging physical ang epekto. Tulad ng panginginig ng kamay o pinagpapawisan dahil sa sobrang kaba. Base rin sa mga nabasa ko, ang social anxiety ay maaaring namamana o kaya naman ay dulot ng mga trauma o hindi magandang karanasan sa mga nakaraan. Noong nalaman ko ito ay lalo akong naawa kay Ben kasi nakikita ko sa mga mata niya na napapagod na rin siya sa kondisyon niya at bilang kaibigan. Ang magagawa ko lang ay damayan siya at suportahan siya sa mga ganitong pagkakataon. Makalipas ang ilang araw ay naisip kong ibahagi kay Ben yung natutunan ko tungkol sa social anxiety. Noong sinabi ko sa kanya ito, agad niyang sinabi na kuhang-kuha niya daw yung mga sintomas na nabanggit ko tungkol sa social anxiety. Sabi niya lahat ng sintomas ay nararamdaman at nararanasan niya. Yung palaging kinakabahan, takot na baka husgahan siya, at pati na rin yung pakiramdam na gusto niya na lamang magtago tuwing nakakakita siya ng ibang tao, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pero papadudot ayon nga sa isang quote na nabasa ko, love conquers all daw. At hindi naging hadlang ang social anxiety ni Ben para mahulog ang loob namin sa isa't isa. Hindi na rin siguro nakapagtataka kung nagkatuluyan kami kasi palagi ko namang pinaparamdam kay Ben na hindi ko siya iiwanan, lalo na sa mga darkest moments niya. Aaminin ko noong una ay gwapo talaga si Ben kaya ako nabighani sa kanya. Pero yung ugali niya talaga ay ang totoong dahilan kung bakit ako patuloy na nananatili sa tabi niya. Siguro maraming tao ang iisipin na snob si Ben o di kaya ay suplado. Pero ako ang makapagpapatunay na hindi yon totoo. May pinagdadaanan lamang talaga siya na hindi naiintindihan ng karamihan. Pero hindi ibig sabihin noon ay masama siyang tao. At dumating na nga yung panahon na niligawan na ako ni Ben. Palagi siyang may dalang chocolates and flowers para sa akin. At habang nililigawan niya ako ay napansin ko na mas komportable na siyang i-text sa akin yung mga nararamdaman niya. Kasi sa text, mas nakakapag-compose siya ng mga thoughts niya at mas naipapaliwanag niya ng maayos ang saloobin niya. Isa rin sa mga napansin ko kay Ben ay ayaw niya yung tinatawagan siya sa cellphone. Parang tumitibok ng malakas ang puso niya kapag nakakarinig siya ng pag-ring ng cellphone niya. Pero tinulungan ko siya papadudot at nagsimula kaming magtawagan. Kasi gusto ko na matulungan siya na mawala yung kaba niya sa pagsagot ng tawag at para na rin matulungan siya na mawala yung social anxiety niya kahit papaano. Fast forward papadudot at naging kami din ni Ben at dumating na yung araw na naglakas loob na siya na ipakilala ako sa mama niya. Nung una syempre kinakabahan si Ben pero nilabanan niya yon kasi sabi niya sa akin yung pagpapakilala niya sa akin sa mama niya ay patunay daw na seryoso siya sa akin.
Hindi ko inakala na ang haba na pala ng buhok ko. Hindi ko nga lubos akalain na yung crush ko ay magiging boyfriend ko na rin sa wakas. At noong mismong araw na yon ay tumuloy na kami sa bahay ni Ben para ipakilala ako sa mama niya, Papa Dudut. Grabe, babe. Mamimit ko na din yung mama mo sa wakas. Hello? May kausap pa ba ako dito? Bakit hindi ka mapakali dyan? Pasensya ka na babe, pero ito kasi yung first time na may ipapakilala ako sa mama ko eh. Alam mo, kung hindi ka pa handa, naiintindihan ko naman eh. Uuwi na lang ako kung gusto mo. Uy, sandali lang. Wag, dito ka lang. Kaya ko to. Kaya ko. Liga. Sigurado ka na ba talaga? Oo. Gusto ko talaga iparamdam sa'yo na seryoso ako sa pagiging boyfriend mo. Kaya halika na, pumasok na tayo. Ipapakilala na kita. Ma? Ben! Ikaw na ba yan? Andito ako sa kusina. Halika rito para matulungan mo na ako sa pagluluto. Opo. Ma, nga pala, si Sabrina. Ay, good evening po, Tita Cynthia. Good evening din sa'yo, Iha. Ben, siya na ba yung... Opo, ma. Siya po yung kinukwento ko sa inyo. Girlfriend ko. Kita mo na? O anong sabi ko sa'yo? Normal ka. Sadyang mahiyain na torpe ka lang talaga. Ma, yung hiya tsaka yung kaba na nararamdaman ko araw-araw, hindi naman na po normal eh. Sus! Tita Cynthia, mawalang galang na po ah. Pero totoo po yung sinasabi niya. Araw-araw ko pong napapansin na grabe kung kabahan at tamaan ng nerbiyos itong si Ben. Sa katunayan nga, nag-research ako tungkol sa kondisyon niya at napag-alaman ko na may social anxiety siya. Social ano? Social anxiety po, isa po siyang mental condition kung saan palaging natatakot at kinakabahan yung isang tao kahit sa mga normal o pangkaraniwan na mga sitwasyon o gawain. Sus, may doktor ka ba, Iha? Kayo talaga mga kabataan ngayon kung ano-ano na lang ang mga nababasa at pinaggagawa nyo sa internet. Kaya masyado kayong praning at sensitive eh. Ma, totoo yung sinasabi ni Sabrina. At sangayon din po ako sa research niya. Sa tingin ko po talaga may social anxiety ako. Kalokohan! Huwag ka nga magpapapaniwala dito sa girlfriend mo. Alam mo, Iha, sayang ka. Gusto pa naman sana kita kasi maganda ka at mukha pa namang edukada pero hindi ko gusto yung mga pinapasok mo sa utak ng anak ko. Ma, please, wag niyo naman pagsalitaan si Sabrina ng ganyan. Masisisi mo ba ako? Pinagmumukha kang baliw nitong girlfriend mo? Ano? Hindi po sa ganun yun. Ma naman, labas si Sabrina dito. Matagal ko nang kinukwento sa inyo yung tungkol sa nararamdaman ko. Pero kayo lang tong hindi naniniwala sa akin eh. Kayong mga kabataan, kung ano-ano na lang ang pinagagagawa nyo para lang makakuha ng simpatsya. Mga kulang kayo sa pansin. Tita, I'm sorry pero sumusobra na naman ata kayo. Umalis ka na nga dito. Lubayan mo ng anak ko. At ikaw, Ben, kailan ka pa magtitino? Sa tingin nyo ba talaga ginusto ko magkaroon ng social anxiety? Pagod na ako na maramdaman tong nararamdaman ko, ma. Ayoko ng ganitong klaseng buhay. Yung tipong palagi na lang akong kinakabahan tuwing may ibang tao ko nakakausapin. Yung tipong tuwing may kakausap sa akin, palagi ako nag-overthink. Palagi kong iniisip na may mali ako nasabi sa kanila. At alam niyo po ba kung ano yung pinakamasakit sa lahat? Ang pinakamasakit ay yung sarili kong ina hindi naniniwala sa pinagdadaanan ko. Aminin mo nga sa akin. May bisyo ka ba? Ganyan naman kayo palagi eh. Tuwing kinukwento ko sa inyo yung tungkol sa sitwasyon ko. Palagi na lang kayo naghihinala na nagbibisyo ako. Pero wala, ma. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na hindi ako nagbibisyo? Ben, tama na yan. Huminahon ka. Hindi. Kailangan niya marinig to. Kailangan niyang maintindihan na nahihirapan na ako. Nahihirapan? Nakakapunta ka pa nga ng gym eh. Pero hanggang ngayon nanginginig pa rin ako sa takot tuwing pumupunta ako sa gym. Alam niyo ba yun? Siyempre hindi. Kasi ni minsan hindi naman kayo nagtanong kung okay lang ako, May. Ni minsan hindi niyo inalam yung tungkol sa kondisyon ko. Utang na loob. Hindi pa ba sapat yung napapakain kita ng 3 beses sa isang araw?
Hindi pa ba sapat yung napag-aaral kita sa kolehiyo? Napaka-ingrato mong bata ka? Wala naman akong sinabi na hindi ako nagpapasalamat sa inyo eh. Ang totoo niyan, grabe yung pasasalamat ko sa inyo dahil binuhay niyo ako ng mag-isa simula nung iniwan tayo ni Papa. Pero hindi naman yun yung problema. Ang gusto ko lang naman sana unawain niyo yung kondisyon ko. Anong gusto mong sabihin ko? Hala! Nakakaawa ka naman! Nahihirapan ka sa kondisyon mong hindi naman totoo! Maupo ka na lang dyan! Maya-maya kakain na rin tayo! Pasensya na pero biglang sumama yung pakiramdam ko. Doon na lang muna ako sa kwarto. Sabrina, umuwi ka na. Tatawagan na lang kita mamaya. Ha? Sige. Hoy, babae, makinig ka sa akin ha. Ito na ang huling beses na sasabihin ko to sa'yo. Lubayan mo ng anak ko kung ayaw mo magkagulo tayo. Sige na! Umalis ka na! Sobrang nalungkot at nanghinayang po ako na hindi maganda yung unang pagkikita namin ni Tita Cynthia. Akala ko kasi magiging okay lang ang lahat, pero talagang totoo yung sinasabi sa akin ni Ben dati na hindi siya nauunawaan ng mama niya pagdating sa social anxiety niya. At ang pinakamasaklap sa lahat ay ako pa yung sinisisi ni Tita Cynthia kung bakit nakakaranas ng social anxiety si Ben. Sobrang unfair po noon para sa akin kasi sino ba naman ang gugustuhin na magkaroon ng social anxiety ang boyfriend? Kung tutuusin nga dapat si Tita Cynthia pa ang unang nakakaintindi sa kondisyon ni Ben dahil siya yung nanay pero parang kabaliktaran pa yung nangyayari. At noong nakauwi na ako sa bahay namin, agad kong tinawagan si Ben para kausapin at kumustahin siya. Naikwento niya sa akin na noong nasa high school pa lamang siya, madalas na daw silang nagtatalo ng mama niya tungkol sa social anxiety niya. Pero hindi raw siya pinapaniwalaan ito. Pero kahit na hindi siya nauunawaan ng mama niya, nalagpasan daw ni Ben yung hirap na yon kasi may best friend siya noong high school na nakakaintindi sa kanya. Kaya lang noong pumanaw ang best friend niya noon, doon na talaga siya nawala ng kumpiyansa sa sarili niya. Pakiramdam niya daw na wala na talagang nakakaintindi sa kanya. Naku Papa Dudut, noong sinabi ni Ben na wala na raw nakakaintindi sa kanya ay parang nagulat ako. Parang sinabi ko sa sarili ko, ay aba matindi, walang nakakaintindi sa iyo so ano ako, multo? Pero syempre hindi ko na sinabi yon sa boyfriend ko. Ang sinabi ko lang sa kanya ay kahit pumanaw na yung best friend niya, nandito pa naman ako para intindihin at unawain siya. Sabi ko sa kanya na hindi siya nag-iisa at mukhang nakikita naman ni Ben na hindi ko siya iiwanan sa mga darkest moments niya. Pero Papa Dudut, hindi ko talaga ine-expect na may darating pa na mas malalim na pagsubok. Isang araw matapos ang klase namin ay kinausap ako ni Ben, Papa Dudut. Sobrang seryoso ng tono ng boses niya noong araw na yon. At agad akong kinabahan kasi parang may gusto siyang sabihin na napakabigat. At doon na nga niya sinabi sa akin ang isang bagay na labis kong kinalungkot noong mismong araw na yon. Lunch na tayo. Saan mo gustong kumain, ha? Sabrina, kailangan natin mag-usap. Ano ba yan? Kinakabahan ako sa tono ng boses mo. Tungkol ba to kay Tita Cynthia? Naku, huwag ka nang mag-alala. Hindi na naman ako nasasaktan sa mga sinabi niya sa akin. Naka-move on na ako doon. Hindi tungkol doon. So ano nga? Siguro panahon na para tapusin na natin to. Ano? Anong pinagsasasabi mo dyan? Sorry, pero nahihirapan din ako para sa iyo eh. Araw-araw ako nakukonsensya sa mga kailangan kong pagdaanan dahil lang sa sakit na to. Hindi mo to deserve. Hindi mo deserve yung ganitong klase ng pagmamahal. Mabait ka at nagpapasalamat ako sa iyo dahil minahal mo ako, pero mas deserve mo yung normal na klase ng pagmamahal. Normal na relasyon, yun ang mas kailangan mo. Yun ang mas para sa iyo.
Hindi yung ganito na palagi mo na lang iniintindi yung kondisyon ko. Hindi, Ben, ayoko. Sino bang nagsabi sa'yo na nahihirapan ako, ha? Ilalaban natin to. Please, wag mo namang gawin sa akin to. Bata pa lang ako, pinagdadaanan ko na to. Tsaka hindi ko masasabi kung kailan to matatapos. Ayaw kitang idamay, ayaw kitang hilahin pababa. Kaya sige na please, iwan mo na lang ako. Maniwala ka sa akin. Malalagpasan din natin to. Hindi kita iiwan. Pero kailangan. Para din sa'yo to, maniwala ka. Mauubos ka lang kapag ipinagpatuloy pa natin to. Kaya sige na, pumayag ka na. Ganun na lang ba kadali para sa'yo na itapon ang lahat ng to? Hindi mo alam kung gaano ako nasasaktan ngayon sa gusto mong mangyari. Ang gusto ko lang mangyari, magkaroon ka ng normal na buhay. Normal na relasyon. Hindi mo makukuha yun kung patuloy mo kong iintindihin. Sorry, alam kong kasalanan ko kasi niligawan kita, pero kaya ako nga tinatapos to eh. Hanggat maaga pa para may oras ka pa. Para hindi ka na mahirapan. Kung ganito lang din naman ang kahihinatnan ng lahat ng to. Sana pala, nung first day pa lang, hindi na kita kinausap. Sana, hinayaan na lang kita na mag-isa. Nagsisisi ako na nakilala pa kita. Umamin ka nga sa akin, Ben. Minahal mo ba talaga ako? O napilitan ka lang kasi wala nang ibang kumakausap sa'yo? Hindi sa ganun yun. Minahal kita at hanggang ngayon mahal na mahal pa rin kita. Kaya ako nga ginagawa to eh, kasi mahal kita. Pero bakit ganon? Bakit hindi ko maramdaman ngayon yung pagmamahal na sinasabi mo? Questionin mo na lahat, wag lang yung pagmamahal ko sa'yo. Sa tingin mo ba hindi ako nasasaktan tuwing pinamumukha sa akin ng sarili kong ina na ikaw yung dahilan kung bakit ako nagkakaganito? Nasasaktan ako para sa'yo. Tuwing sinasabi ni mama na pinahihirapan lang daw kita. Sinabi niya yon? Ben, hindi mo ba nakikita yung ginagawa ng mama mo? Pinaghihiwalay niya tayo. Alam mo sa sarili mo na hindi totoo yung mga sinasabi niya sa'yo. Oh, pero So bakit ka nagpapaapekto? kasi may punto siya. Tama siya, Sabrina. Pinahihirapan lang kita. Utang na loob. Manindigan ka naman. Matuto kang lumaban para sa mga taong nagmamahal at naniniwala sa'yo. I'm sorry. Tama ka. Hindi mo ako sinukuan. Kaya wala akong dahilan para sukuan din yung relasyon nating dalawa. Maniwala ka, Ben. Magtatapos din to. Pero hanggang kailan? Hanggang kailan ako magtitiis at mahihirapan? Hindi ko alam. Pero isang bagay lang ang sinisigurado ko sa'yo. At yun ay hindi kita susukuan, ha? Sabihin mo nga sa akin ang totoo. Hindi ka pa ba nagsasawa na intindihin ako? Aaminin ko. May mga pagkakataon na nahihirapan ako para sa'yo. Pero bilang girlfriend mo, alam ko rin na mas higit ka pa kaysa dyan sa nararamdaman mo. Kaya please lang, lumaban ka. Huwag kang susuko. Alam mo, hindi ko alam kung anong nagawa kong tama para magkaroon ako ng girlfriend na katulad mo. Sobrang swerte ko sa'yo. At sobrang swerte ko din sa'yo kasi nakikita ko naman kung paano mo nilalabanan yung nararamdaman mo. Siguro hindi mo nakikita yun. Pero para sa akin, sapat na yung sinusubukan mong labanan yung social anxiety mo. Sana balang araw, makita at ma-realize ni Mama na hindi ko naman talaga ginusto na magkaroon ng sakit na ganito. Pero alam mo, sa totoo lang, naiintindihan ko rin naman yung mama mo. Kasi iniwan kayo ng papa mo. Tapos pinalaki ka niya ng mag-isa. Kaya siguro para sa mama mo, sapat na yung napapakain at napapag-aral ka niya. At utang na loob ko yun sa kanya. Ang akin lang naman, sana maunawaan niya na may pinagdadaanan ako. Ang hindi ko pa maintindihan, ikaw ang sinisisi ni Mama kung bakit ako nagkakaganito. Ay, mama mo lang talaga ang makakasagot niyan. Pero wag mo na munang isipin yan. Mas lalo ka lang masistress. Tama ka. Babe, pasensya ka na talaga. Salamat din kasi hindi ka napagod na iparamdam sa akin na mahal mo ko. I love you. I love you too. Basta wag mo na ulit gagawin yun ha. Hindi tayo maghihiwalay at hindi ako magsasawang ipadama sa'yo na mahal kita. Mabuti na lang po talaga at nagkaayos kami kaagad ni Ben noong araw na yon.
At kung sa tingin niyo po ay doon na natapos ang problema namin, mali po. Kasi isang araw noong wala kaming pasok ni Ben ay naisipan namin na mag-date at pumunta sa isang mall. Naisip namin na magandang pagkakataon yon para makapag-relax at magsaya. At noong nakarating na kami ni Ben sa mall ay bumili kami ng maiinom. At habang naglalakad kami, aksidente namang natapilok si Ben at natapon niya yung inumin namin. Agad na pinagtawanan siya ng mga tao na nakakita sa nangyari. Normally sa mga ganitong sitwasyon ay mabilis lang na makaka-move on yung isang tao, pero iba ang nangyari kay Ben pagkatapos noon. Sumama ang loob ni Ben at talagang dinibdib niya yung nangyari. Sobrang nahiya siya sa mga nangyari at noong nakalabas na kami ng mall, hindi pa rin niya naalis yung bigat na nararamdaman niya. Yun na po ata ang pinakaunang pagkakataon na nakita kong namumula ang mukha ni Ben ng sobrang tagal. Long story short ay nasira ang date namin at sa huli ay nag-decide kami na umuwi ng maaga. Grabe, Papa Dudut. Sobra po akong nangihinayang. Minsan na nga lang kaming lumabas para makapag-bonding tapos ganun pa yung nangyari. Nararamdaman ko na parang sayang talaga yung pagkakataon na yon. Kasi perfect na sana yung araw para sa amin. Ang totoo niyan ay maituturing ko na sana na perfect boyfriend si Ben kung wala lang siyang social anxiety. Pero nang mga panahong yon, sa kabila ng mga nangyari wala talaga sa bokabularyo ko ang makipaghiwalay kay Ben. Sa halip ay nag-isip ako ng paraan kung paano ko matutulungan ang boyfriend ko sa mga pinagdadaanan niya. Kasi habang tumatagal, mas nararamdaman ko na kung wala akong gagawin, baka tuluyan ang masira ang relasyon namin. Ayokong masira yon kaya't nag-decide akong kailangan ko ng kumilos kung gusto ko pang isalba ang relasyon naming dalawa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Noong mga panahong yon ay gusto ko na talagang patignan si Ben sa isang psychiatrist. Kasi alam ko na sa mga kondisyong katulad ng social anxiety, mas makakatulong kung may profesional na tutulong kay Ben na maintindihan kung ano talaga ang nararamdaman niya. At syempre para matutunan niya rin kontrolin ang mga emosyon niya. Kung iisipin mo kasi ang mga mental conditions tulad ng social anxiety ay matagal nang pinag-aaralan ng mga psychiatrist. At sila yung may tamang kaalaman at training para matulungan si Ben na malagpasan yon. Nang ikinuwento ko kay Ben kung willing ba siyang magpatingin sa psychiatrist ay hindi siya nagdalawang isip. Sabi niya willing siyang gawin at walang problema sa kanya yon kasi kahit si Ben ay alam niyang hindi na niya kayang kontrolin yung sobrang kaba at hiya niya tuwing nasa pampublikong lugar siya. Hindi rin niya maintindihan kung bakit yung ibang tao parang normal na nakakapag-interact sa ibang tao habang siya ay palaging nahihirapan. Naawa nga ako kay Ben kasi minsan ay nakikita ko yung inggit sa mata niya sa mga taong tila walang problema sa pakikipag-usap o pakikipagsalamuha sa ibang tao. Kaya lang, may malaking problema kami, Papa Dudut. Pareho kaming estudyante ni Ben at wala kaming sapat na pera para patignan siya sa psychiatrist. Dapat nga si Tita Cynthia na mismo ang nagkukusa na patignan si Ben. Kasi siya naman yung nanay at may responsibilidad siyang tulungan si Ben sa kondisyon niyang ito. Pero hindi naman po nagkakasundo si Ben at Tita Cynthia kapag yung social anxiety na ang pinag-uusapan. Kaya bilang girlfriend ni Ben ay naglakas loob na ako na pumunta sa bahay nila at kinausap ko talaga si Tita Cynthia. Gusto ko sanang ipaintindi sa kanya na hindi biro at basta-basta ang pinagdadaanan ni Ben at kailangan niyang tanggapin at unawain ang kondisyon ng sarili niyang anak. Hindi ko alam kung magiging madali o mahirap ang usapan na yon pero ang alam ko lang ay kailangan kong gawin yon para sa boyfriend ko, Papa Dudut.
dito. Pasensya na po kayo pero bukas po kasi yung gate niyo. Hindi ka pa pala hinihiwalay ng anak ko? Pwes natutulog pa si Ben. Sige na, umalis ka na. Kayo po talaga ang sadya ko dito. At ano naman ang kailangan mo sa akin? Gusto ko po sana kayong kausapin tungkol kay Ben. Ang lakas ng loob mo ah. Pero hanggang dyan ka na lang. Wag na wag ka magkakamaling pumasok sa bahay ko. Gaya nga ng sinabi ko, natutulog pa ang anak ko, mamaya mo na siya i-brainwash. Tatapatin ko na po kayo, Tita Cynthia. Pwede bang tigilan mo ng pagtawag sa akin ng tita? Hindi kita kaano-ano. Ang kapal din naman talaga ng pagmumukha mo para tawagin ako. Kailangan ho ng psychiatrist ni Ben. Ano? Pasensya na po kayo pero awang-awa na po ako sa anak ninyo. Sobrang nako-conscious na siya tuwing pinapalibutan siya ng ibang tao. At sa tingin ko, mas makakabuti kung patitingnan niyo siya sa isang psychiatrist. Psychiatrist? Hindi baliw ang anak ko, Sabrina. Kung may baliw man dito, ikaw yon. Kasi kung ano-anong pinapasok mo sa utak ng anak ko. Tita, magdahan-dahan po kayo sa mga sinasabi niyo. Hindi porket may pinagdadaanan ng mga katulad ni Ben, hindi ibig sabihin nun baliw na sila. Kailangan lang nila ng tulong para mas maintindihan nila yung nararamdaman at pinagdadaanan nila. Ikaw ang dahilan kung bakit may pinagdadaanan ng anak ko. Kung ano-ano mga sinasabi mo sa kanya kaya siya nasisiraan ng bait. Matagal na pong may pinagdadaanan si Ben. Kayo lang naman tong nagbubulag-bulagan sa hirap na dinadanas ng anak nyo. At bakit nyo po ba ako sinisisi sa nangyayari kay Ben? Sa tingin nyo po ba talaga ginusto ko na magkaroon ng mental health condition yung anak nyo? Aba malay ko! Hindi po ako nagpunta dito para makipag-away sa inyo. Pumunta po ako dito para makiusap sa inyo na patingnan niyo si Ben sa isang psychiatrist. Maniwala kayo sa akin, para din po to sa inyo. Alam ko na kung bakit ka nagkakaganito. Anong ibig niyong sabihin? Pinipilit mo na patignan yung anak ko sa isang psychiatrist kasi gusto mong pagkakitaan yung anak ko. Umaasa ka na ibibigay ko kay Ben yung bayad para sa psychiatrist nang sa ganon, masalisihan mo ko. Tita, utang na loob. Wala akong ibang gusto kung hindi ang mapabuti si Ben. Mahal ko po yung anak niyo. Mahirap po bang intindihin yun? Kasi ikaw ang dahilan kung bakit nagiging baldado ang anak ko. Alam niyo po, no offense ha, pero mas naiintindihan ko na ngayon kung bakit may mga pagkakataong sumasama ang loob ni Ben sa inyo. Kasi ang kitid ng utak niyo, hindi kayo marunong umintindi. Ang kapal na mukha mo para pagsalitaan ako ng ganyan sa sarili kong pamamahay. Sabihin niyo nga ho sa akin, bilang nanay niya, hanggang kailan niyo kayang tiising nakikita si Ben na nahihirapan sa kondisyon niya? Wala siyang kondisyon. Gawa-gawa niyo lang yan. Kayo kasi mga kabataan, kulang kayo sa pansin. Walang sakit si Ben. Normal ang anak ko, naintindihan mo? Tita, parang awa niyo na. Ako na ang nasasaktan para kay Ben. Maniwala ho kayo kung may pera lang ako, hindi na ako lalapit sa inyo at ako na mismong magdadala sa kanya sa psychiatrist. Pero pareho lang kaming estudyante ni Ben at wala kaming sapat na pera para gawin yun. Ayan! Lumabas din yung totoo! Gusto mo akong perahan kasi walang-wala ka, manggagancho ka. Mali po yung iniisip nyo. Hindi ako ganong klaseng babae. Concerned lang ako kay Ben, mahirap bang unawain yun? Ito lang ang ipinapangako ko sa'yo, Sabrina, kaya makinig ka. Gagawin ko ang lahat para maghiwalay kayo ng anak ko at hindi ako titigil hanggat hindi kayo naghihiwalay. Bakit ba ang init ng dugo nyo sa akin? Nung una tayong nagkita, pinakitunguhan ko naman kayo ng maayos at wala akong ginawa sa inyo para kasuklaman nyo ako ng ganito katindi. Kasi ikaw ang dahilan kung bakit sa tingin ni Ben nasisiraan na siya ng ulo. Kung ano-ano mga pinagsasasabi mo sa kanya kaya siya unti-unting nababaliw. Sana, pag-isipan niyo po ng mabuti yung mga sinasabi ko sa inyo. Hindi po kami nag-iimbento ni Ben at pareho naming alam na kailangan niya ng tulong. At kayo lang pong may kakayahang ibigay sa kanya yung tulong na kailangan niya. Umalis ka na, kundi ipapabarangay kita! Pakisabi na lang po kay Ben na dumaan ako dito. Umalis ka na!
Ang hirap talagang ipagtanggol si Tita Cynthia ng mga panahon na yon, Papa Dudut. Mukhang lumaki siya sa mas makalumang pananaw at mahirap baguhin yung ganong klase ng mindset. Ako naman ay ipinagpapasa Diyos ko na lang na sana balang araw ay mas lalawakan ni Tita Cynthia yung isip niya. Kasi beruin mo ha, yung mismong ina mo ay hindi ka naniniwala na may pinagdadaanan ka. Ako ang nasasaktan para kay Ben tuwing naiisip ko si Tita Cynthia. Kaya masasabi ko na lamang talaga na sobrang swerte ko talaga sa mga magulang ko kasi kabaliktaran sila ni Tita Cynthia. Talagang maunawain ang mga magulang ko at palagi nilang inuunawa at inuuna ang kapakanan ng kanilang anak. Kaya siguro mahaba yung pasensya at pag-unawa ko pagdating kay Ben. Kasi pinalaki ako ng maayos ng mga magulang ko at tinuruan nila akong magmalasakit at magpakita ng pag-unawa sa kapwa. Lumipas sa mga buwan at pakiramdam ko ay parang walang pagbabago sa kalagayan ni Ben. Nakakaramdam pa rin siya ng matinding takot at kaba lalo na pag may mga kausap siyang ibang tao. Nakaramdam na po ba kayo ng kaba tuwing sasalang kayo sa mga job interview? O di kaya ay paparating na yung mataray at masungit ninyo na boss? Ganon ang klase ng kaba na nararamdaman ni Ben tuwing nakakakita siya ng mga tao. Pero syempre nandito naman ako para tulungan siya. Pero hindi naman sa lahat ng oras ay nandito ako para saluhin siya. Kaya sinabi ko din kay Ben na maghanap siya ng mga videos online na makakatulong sa kanya para malaman niyang hindi siya nag-iisa. At mabuti na lamang talaga at nakinig siya sa akin. At kitang-kita ko na patuloy niya pa rin na nilalabanan ang social anxiety niya kahit papaano. Pero papadudot isang araw habang nasa school ako ay nagtaka ko kung bakit absent si Ben. Kaya tinawagan ko si Ben. At laking gulat ko noong napag-alaman ko na nabangga si Ben ng isang motor habang naglalakad papunta ng school. Sobra akong nagpanik noong mga panahon na yon. At agad akong umalis ng eskwelahan para puntahan si Ben sa ospital, Papa Dudut. Mamamatay na yata ako, babe. Ano ka ba? Huwag ka nga magbiro ng ganyan. Eto naman, pinapatawa lang kita. Pwes hindi nakakatuwa yung biro mo. Alalang-alala ako sa'yo. Paano kung mas malala pa dyan ang natamo mo, ha? Huwag ka na mag-alala. Okay naman na ako eh. Mabuti na lang talaga hindi ganun kabilis yung takbo ng motor. Pero imamonitor pa rin daw nila yung paa ko. Medyo makirot pa rin kasi. Basta magpagaling ka lang dyan, ha? Yung ID mo nga pala, hawak nung isang nurse. Huwag ka na rin mag-alala kasi tinawagan na rin daw ng ospital yung emergency contact na nasa likod ng ID mo. Oh, ba't mukhang hindi ka masaya na nakaligtas ka? Bigla ko kasing naalala. Si Mama yung emergency contact ko. Paano si Mama? Naku patay, siguradong pagagalitan ako nun. Ano ka ba? Kahit masungit yun, hindi mo naman pwedeng itago sa mama mo tong nangyari sa'yo. Basta, huwag mo na nga munang isipin yan. Ang importante, ligtas ka. Diyos ko, Ben anak. Ma? Salamat sa Diyos at ligtas ka. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may masamang mangyari sa'yo. Huwag na po kayo mag-alala. Okay na po ako. Anak, I'm sorry kung pinaramdam ko sa'yo na hindi kita pinapahalagahan. Ang totoo yan, matagal ko nang alam at napapansin yung tungkol sa social anxiety mo. Napapansin ko na kinakabahan ka tuwing inuutusan kitang sagutin yung telepono. At hindi ka rin mapakali tuwing may mga bisita tayo sa bahay. Alam na alam ko ang lahat ng yun, anak. Ang sa akin lang naman kasi, ayokong maramdaman na nagkulang at nabigo ako bilang nanay mo. Kaya hindi ko matanggap-tanggap yung tungkol sa pinagdadaanan mo. Bakit hindi niyo sinabi sa akin yan nung umpisa pa lang, Ma?
Kung sinabi niyo sa akin yan ng mas maaga, di sana mas naintindihan ko kayo. Mas lalo tuloy ako nakukonsensya kasi sinagot-sagot ko kayo nung nakaraan. Hindi ka dapat makonsensya, anak. Kasi ako to nagbulag-bulagan hanggang sa napaniwala ko na ang sarili ko na wala kang pinagdadaanan. Pero nung natanggap ko yung tawag na nabangga ka raw, doon ko napagtanto na naging masama akong ina sa'yo. Anak, sana mapatawad mo ako. Ayos na yun, ma. Pinapatawad ko na kayo. Tsaka, mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal din kita. Huwag ka mag-alala. Kasi paglabas mo rito, pupunta tayo sa psychiatrist para mas maunawan at maintindihan mo yung mga pinagdadaanan mo, ha? Oo nga pala, Sabrina. Salamat din sa'yo kasi pinakita mo sa akin na hindi ako naging perpektong ina. Na may mga pagkukulang din ako sa anak ko. Sa totoo lang, masaya po ako na nagkabati na rin kayo sa wakas. Tsaka, ma, huwag niyo nang aawayin yung girlfriend ko, ha. Mahal na mahal ko yan. Oo naman. Sabrina, Iha, I'm sorry sa mga sinabi ko sa'yo noon. I'm sorry na nadamay pa kita sa mga pagkukulang ko sa anak ko. Wala na po yun. So, ibig sabihin po ba nito, pwede ko na kayong tawaging tita? Siyempre naman. Alam mo, sobrang swerte ng anak ko sa'yo. Bakit? Hindi ba maswerte si Sabrina sa akin? Ikaw talaga. Nga pala, huwag kang mag-alala kasi ako na mismo ang kakausap sa school tungkol sa nangyari sa'yo. Babe, thank you talaga. Nga pala, bakit ka nandito? Hindi ba dapat nasa school ka? Ibang klase ka rin ano? Sa tingin mo, hindi ako kakaripas sa pagpunta dito nung nalaman ko na nabangga ka ng motor? Naku anak, kung ako sa'yo, wag mo nang hihiwalayan tong si Sabrina. Seryoso ba kayo, ma? Parang kailan lang, tutol na tutol kayo sa relasyon namin, ha? Ano ka pa naman, nak? Wag mo nga ipaalala sa akin yun, nakakahiya dito kay Sabrina eh. Basta tita, sinisigurado ko po sa inyo na okay na tayo. Mabuti naman kung ganon. Pero yung pag-aaral niyo munang atupagin niyo, ha? Mas mahalaga pa rin na makapagtapos kayo. Pero sigurado po ba kayo natanggap niyo na talaga si Sabrina? Siyempre naman. Kung ganun, panahon na para pagplanuhan namin yung kasal. Huy Ben, ano ka ba? Tumigil ka nga, nakakahiya. Okay na ako sa setup niyo sa relasyon yung dalawa. Basta pagbubutihin niyo lang ang pag-aaral niyo. Tsaka niyo naisipin yung pagpapakasal kapag nakapagtapos na kayo. Nga pala anak, nakuha mo ba yung plate number nung nakabangga sa'yo? Wag na po, okay naman po ako eh. Tama si tita. Dapat panagutin natin kung sino man ang lokong nakabangga sa'yo. Anyway, sigurado naman ako na may CCTV doon sa pinangyarihan ng insidente. Basta magpagaling ka na muna, okay? Thank you, babe. I love you. I love you too. Nagpapasalamat na lang po ako at hindi ganong kalala ang natamong sugat ni Ben. May mga kaunting fractures lang sa tuhod kaya't kinailangan niyang gumamit ng crutches at ilang linggong pahinga. Pero salamat sa Diyos kasi dumating din yung araw na gumaling din siya at nakabalik na sa school. Tungkol naman sa driver na nakabangga kay Ben, natunto ni Tita Cynthia yung bahay niya at hindi pala malayo sa pinangyarihan ng aksidente yung bahay ng driver. Nakipag-areglo na lamang yung driver kay Tita Cynthia at nagmakaawa ito na huwag na siyang kasuhan, kaya pumayag na lang din si Tita Cynthia para matapos na ang gulo. At tungkol naman kina Tita Cynthia at Ben ay masaya akong sabihin na nagkaayos na talaga sila. Tuwing weekends ay nagsasama na sila sa pagpunta sa psychiatrist at kitang-kita ko na nag-improve na ang social skills ni Ben. Nakakapagsalita na siya ng hindi kabado o nanginginig. Talagang malaking tulong ang medication at counseling na natatanggap ni Ben mula sa psychiatrist. At kami naman ni Tita Cynthia ay okay na rin. Tanggap na niya ako bilang girlfriend ni Ben at wala na akong mahihiling pa. Pero ipagdarasal ko pa rin na sana tuloy-tuloy na ang pag-i-improve ni Ben. Para po sa mga nakakaranas ng social anxiety dyan, gusto ko lang pong sabihin na hindi kayo nag-iisa.
At maraming tao ang handang umunawa at magbigay ng suporta sa inyo. Kaya lumaban lamang po kayo dahil habang may buhay ay may pag-asa. Ang dami ko pong natutunan sa relasyon namin ni Ben. Isa sa mga pinakamahalagang realizations ko ay ang pagiging sensitibo at maunawain sa mga taong may mental health conditions. Tulad na lamang po ng social anxiety. Mahalaga na huwag nating husgahan ang mga tao base sa kanilang kahinaan at lagi nating tatandaan na may mga bagay na hindi agad natin nauunawaan kaya't magsikap tayong magbigay ng malasakit at suporta. Dahil sa simpleng pag-unawa, malaki ang maitutulong nito sa mga taong may pinagdaraanan. Dito ko na po tatapusin ang kwento ko at kapag nakapagtapos na kami ng pag-aaral at dumating na yung oras na nagpakasal na kami ni Ben ay susulat pong muli ako sa inyo. Papa Dudut, maraming salamat po sa oras na nilaan ninyo sa liham ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Sabrina. Dear Papa Dudut, ako nga po pala si Risha, 18 years old at lumaki sa poder ng aking ama na 45 years old. Mag-isa niya akong tinaguyod, kahit ang hirapan ng buhay. Hindi niya sinukuan ang pagiging ama sa akin, kabaligtaran naman yon sa aking ina. Hindi ko na nakilala po ang aking ina at sanggol pa lamang ako noong iniwan ako ng aking ina kay tatay. Naging ina at ama tuloy si tatay sa akin. Hindi na siya nag-asawa pa. Sa akin niya ibinuhos ang buong buhay niya. Kaya palagi kong pangako na babawi ako sa kanya. Oras na makahanap ako ng magandang trabaho na maayos ang pasahod. Kasi lahat ng kailangan ko ay binigay ni tatay. Alam kong madalas na siyang nagkakasakit para lamang buhayin ako, Papa Dudut, pero hindi niya yon pinapakita sa akin. Lagi niyang inuuna ang kailangan ko. Hindi ko na nga maalala kung kailan siya huling bumili ng gamit para sa sarili niya. Ang mga napaglumaang damit ng mga kakilala namin ang siyang pinagtitiisan niya. Isa lang ang sapatos niya. Kahit naghihingalo na at rugby lang ang pinagsasalba niya. Lagi kong sinasabi sa kanya na unahin na niya ang pagbili ng sapatos. Pero sabi niya hindi naman daw kailangan dahil mas komportable siya sa tsinelas kapag nagtatrabaho. Mabuti na lamang at pinapayagan siya sa trabaho na magtsinelas. Naputol kasi ang ilang daliri sa paa ni tatay. Hindi naman siya nagkukwento tungkol doon. Kaya naisip ko na baka naaksidente siya sa trabaho. Awang-awa ako kay tatay kaya madalas ang hiling ko tuwing kaarawan ko ay mabigyan siya ng magandang buhay. Kaya lang sa aking debu ay may iba akong hiniling, Papa Dudut. Happy birthday, anak! Salamat, Tay. Pasensya na kung 5 instant noodles at 3 nilagang itlog lang ang handa mo, ha? Na-delay kasi yung sahod ko. Ayos nga to eh. Alam nyo namang paborito ko ang instant noodles. Tapos tong tostadong pandesal na merong mantikilya. Perfect! Salamat, Tay. Walang anuman, anak. Basta para sa'yo. Babawi ako sa'yo sa susunod. Kapag nakuha ko na yung sahod ko, mamamasyal tayo. Pasok tayo sa mall. Tingin tayo ng mga damit mo ron. Nako, wag na po, Tay. Alam nyo namang hindi ako mahilig pumasyal sa mall. Saka baka mapagastos lang tayo ron. Pumirmi na lang tayo rito sa bahay. Manood tayo sa cellphone ko ng pelikula. Magpapadownload ako riyan sa internet shop sa kabilang kanto. Para sana may magandang mangyari sa birthday mo. Debut mo pa naman. Dapat espesyal. Hindi pa ba espesyal tong birthday ko ngayon? Ang sarap ng pagkakaluto nyo ng instant noodles. Hindi nyo tinipid sa mantikilya tong pandesal. Ano pa bang mahihiling ko? Salamat sa pag-unawa, anak. Hayaan mo, babawi ako. Ako ang susunod na babawi sa inyo, Tay. Ang dami nyo nang ginawa para sa akin. Ako naman dapat. Hindi naman kita inuobliga, anak. Kung ano lang ang kaya mo, yun lang ang iabot mo sa akin. Pero hayaan mo ko bilang tatay mo na ibigay sa iyo ang lahat ng kailangan mo habang wala ka pang asawa at anak. Parang ayoko nang mag-asawa eh.
Kasi mahihirapan yung mapapang-asawa ko na abutin yung mga ginawa nyo para sa akin. Mag-asawa ka pa rin. Pagod na akong alagaan ka eh. Gusto na kitang ipamigay. Biro lang anak. Ikaw na lang kaya ang ipamigay ko kay Aling Petra. Ang tagal ka ng type nun. Pansinin mo naman daw para may libre na tayong kutsinta sa umaga. Nirareto mo na naman ako sa kanya. Tigilan na nga natin yung karereto sa iba. Ganito na lang. Ano bang hiling mo ngayong kaarawan mo? Bukod sa ligawan mo si Aling Petra, Seryoso na anak. sana makilala ko na ang tunay kong nanay. Ay, napag-usapan na natin to. Bakit ba kasi ayaw mong ipakilala sa akin si nanay? Gusto ko lang namang mawala na yung mga tanong sa isip ko kung sino siya, kumusta siya, naaalala ba niya ako? O kahit kung paano lang niya ako kargahin nun. Yun lang naman, Tay. Huwag niyo na sanang ipagdamot yun sa akin. Birthday ko naman. Ay, basta iniwan ka na niya sa akin. Alam ko na yan, Tay. Bigyan niyo pa ako ng ibang detalye, please. Tsaka na tayo mag-usap ulit. Risha, Tay, please. kumain muna tayo. Kailangan ko ng pampalakas bago ako magkwento. Tahimik naming nilantakan ang instant noodles na niluto ni tatay. Hindi makatingin noon sa akin si tatay at parang iniisa-isa niya sa isipan ang mga alaala niya kay nanay. Nahalata kong nabalisa siya. Pero sana'y maintindihan niya na kailangan ko na ring malaman ang kwento tungkol sa aking nanay. Ang tagal ko rin yung hinahanap-hanap at wala akong may kwento sa school kapag may assignment ako tungkol sa aking nanay. Naging madamot kasi si tatay tungkol kay nanay. Gusto lang daw niya akong protektahan. Pero dalaga na ako at alam kong kaya ko nang harapin ang tungkol kay nanay. Pagkatapos namin kumain ay saka na kami nag-usap. Diretsahan na niyang sinabi ang lahat, Papa Dudut. Lorna ang pangalan ng nanay ko. 36 years old lamang siya at kay dad ko lamang siya nung pinanganak niya ako. Hindi pa siya handang maging ina noon kaya iniwan daw ako kay tatay. Sinabi rin ni tatay na marami siyang pagkukulang kay nanay at hindi raw niya naibigay ang lahat ng kailangan ni nanay. Kaya hindi niya masisisi si nanay kung umalis ito para buhayin ang sarili at tuparin ang mga nautlot nitong pangarap. Bumalik ito sa probinsya niya sa Bataan. Noong una raw ay nakikibalita pa ito sa akin pero nang tumagal ay hindi na. Pinaubayan na raw ako ng buo kay tatay. Dahil sabi ni nanay mas maganda raw ang paglaki ko kung si tatay ang bubuhay sa amin. Pagkatapos noon ay binigay din ni tatay ang picture at address ni nanay sa probinsya. Parang nabasa ni tatay na gusto kong puntahan si nanay. Kaya nagabot ito ng 2,000 piso para maggamit ko sa pagdalaw ko kay nanay. Niyakap ko si tatay at nagpasalamat. Noong gabing yon ay tinulungan niya akong mag-impake ng damit. Kinabukasan ay maaga akong hinatid ni tatay sa bus station patungo sa Bataan. Papa Dudut. Magandang araw po. Kayo po ba si Lorna? Ako nga. Sino ka? Ako po si Risha. Ikaw ang... Ako ang anak niyo. Paano? Birthday ko po kahapon. Ang tinatanong ko, paano mong nalaman kung sino ko? At paano mo nalaman ang bahay ko? Kay tatay po. Bakit hindi tumupad sa usapan ng magaling mong tatay? Po? Ang usapan namin, kakalimutan nyo na ako mag-ama. Bakit nandito ka? Kasi gusto ko po kayong makilala. Alam mo naman pala ang pangalan ko. Pero bakit kailangan mo pampuntahan ako rito sa Bataan? Kasi gusto ko lang pong kumustahin kayo. Ayos naman ako. Bakit may dala kang maleta?
Kasi po, bala ko po sanang kung pwede lang po. Huwag mong sabihin pinapatapon ka rito ng tatay mo. Hindi pwede. Anong ipambubuhay ko sa'yo? Hindi naman po ganun. Magbabakasyon lang po sana kasama niyo. Kahit magbabakasyon ka lang dito, hindi pa rin kita kayang asikasuhin. Kaya ko naman na po ang sarili ko. Dalaga na po ako. 18 na po ako kahapon lang. Akala ko 15 ka pa lang. Ay, binobola niyo naman po ako. Hindi kita binubola. Nakalimutan ko na kasi kung kailan kita pinanganak. Ang tagal na kasi nung huli kitang nakita. Kaya nga po magandang pagkakataon to para makapag-bond tayong dalawa. Kilalanin po natin ang isa't isa. Bumawi tayo sa mga nawalang taon natin. Hindi ko naman kailangan bumawi sa'yo. Kasi tanggap ko naman binalato na kita sa tatay mo. Kahit po siguro para sa akin na lang. Regalo niyo na po sa birthday ko na makasama kayo. Tapos na birthday mo, di ba? Kahit ilang araw lang po ako rito, maaasahan niyo naman ako sa gawaing bahay. Talaga? Opo, magaling ako magluto. Yan ang kailangan ko, marunong magluto. Sawa na ako sa kakabili ng ulam sa karinderya. Paglalaba, maaasahan ba kita? Opo naman po. Okay, sige. Pumasok ka na. Sa sofa ka matulog, ha? Baka naman mamaya umasa ka pang makatabi ako. Hindi naman po. Okay na ako kahit saan, kahit sa sahig pa. Sakto pa lang pagdating mo. Kasi kailangan ko na maglilinis ng sahig. Pwede ka bang magwalis muna at mag-mop bago ka magbihis? Ang lagkit na kasi ng sahig ko eh. Opo, kayang-kaya ko yan. Saan ko po ba kukunin yung walis at basahan nyo? Nakita ko ang pagsilay ng ngiti sa labi ni Nanay Papa Dudut. Tinuro niya kung saan nakalagay ang walis at basahan. Pagkatapos noon ay nagmadali na akong linisan ang sahig niya. Ang dumi ng sahig, malagkit nga. Mukhang may natapong masabaw na ulam at bahagya lang napunasan. Hanggang sa makalikom na ng dumi at alikabok. Pero mabuti na lamang at naturuan ako ni tatay sa paglilinis. Mabilis kong napakinis ang sahig at natuwa si nanay, natuwa rin ako. Pagkatapos noon ay nagpasama siya sa akin para bumili ng mga iluluto ko raw na gabihan namin. Nagpapaluto siya ng adobong manok. Siyempre nagpabibo naman ako. Kaya after naming mamalengke, ginalingan ko sa pagluluto. Inaabangan ko talaga para purihin ako ni nanay sa bawat gagawin kong pabor sa kanya. Hindi masyadong natuwa si nanay sa niluto kong adobo. Masyado raw maalat. Para raw tinipid ko sa suka. Sinabi ko sa kanya na aayusin ko na lamang pero nagalit siya. Sayang lang daw ang oras. Hindi niya inubos ang niluto ko at nagpabili siya sa akin ng barbecue sa kanto. Agad ako nagmadali para bumili kaya lang ay naubusan na ng barbecue. Naghanap pa ako kung saan-saan at hindi ako pwedeng umuwi ng walang dalang barbecue sa kamay ko. Kabado na ako noon dahil wala akong mahanap. Naligaw pa ako dahil hindi naman ako taga roon. Pagka-uwi ko ay mas lalong nagalit si nanay dahil wala akong dala. Nahiya ako noon dahil feeling ko ay mali ako. Sinabi ko sa kanya na babawi na lamang ako sa susunod. Agad niyang inutos sa akin na ibabad na lang daw ang mga labahan niya para mabilis na makusot kinabukasan. Agad ko namang sinunod sa pag-asang matutuwa na siyang muli sa akin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kinabukasan ay maaga akong nagising para ipaglaban na si nanay. Habang si nanay naman ay nakaupo sa sala at nagvi-videoke gamit ang cellphone niya. Rinig ko ang masayang tawa niya kahit papaano ay masaya na rin po ako. Nagmadali akong tapusin ang labahan para lamang makabanding si nanay. Excited na akong makakwentuhan siya. Kaya lang pagkatapos kong maglaba ay inutusan naman niya akong ayusin ang lasa ng adobong niluto ko noong gabi. Agad ko naman yung ginawa, Papa Dudut. Naayos ko naman at nananghalian na kami. Natuwa siya dahil masarap na ang adobo. Natuwa rin ako dahil napasaya ko naman siya. Noong time na akala ko ay pwede ko na siyang makakwentuhan ay bigla siyang umalis para puntahan daw ang mga barkada niya. Maiwan daw ako sa bahay para maglinis. Wala naman akong nagawa, Papa Dudut. Sa mga sumunod na araw ay ganun din ang nangyari.
Naging parang kasambahay niya ako. Hindi ko pa siya nakakakwentuhan kahit sa almusal. Lagi kasi siyang nakatutok sa kanyang cellphone at ilang araw lang dapat ako roon. Pero natagalan dahil hindi ko pa siya nakakausap ng maayos. Yun lang naman ang habol ko. Makabuo ng koneksyon sa nanay ko. Pero parang iniiwasan niya yon habang inilalapit sa akin ang ibang obligasyon, Papa Dudut. Ano ba namang buhay to? Ay nako, Nay, okay lang po kayo? malamang hindi. Nakita mo nagdadabog na nga ako rito. Meron bang masaya nagdadabog? Sorry po, nagtatanong lang naman ako. Ako ang magtatanong sa'yo. Anong balak mo? Balak po saan? Kailan ang alis mo rito? Baka naman maubos ang pera ko sa pagpapakain sa'yo. Gusto ko po muna kasi kayo makabanding sana. Banding? Magkakapera ba ako sa banding na yan? Yun lang naman po ang habol ko kaya ako pumunta rito. Pag nakabanding mo na ako, alis ka na. Pwede naman po. Ay, pahirapan ka naman bata ka, oo. Alam mo namang hindi tayo close. Anong pag-uusapan natin? Kahit ano po. Matatagalan pa ng konti bago ko mag-open up sa'yo. Kaya mabuti pa, maghanap ka ng trabaho pansamantala para makapagbigay ka sa akin ng pang-ulam natin dito. Hindi naman pwedeng ako lang ang gagastos dito. Mas masiba kung kumain kesa sa akin. Pwede naman po. Saka meron po akong 1,500 na natira sa akin. Bigay po ni tatay. Ayun naman pala. Bakit hindi mo agad binigay sa akin yan nung kararating mo lang? Hindi ko naman po alam na kailangan nyo ng pera. Walang taong hindi kailangan ng pera, Risha. Sorry po. Namana mo sa tatay mo yung kaeng-engan na yan. Parehas na parehas kayo. Parang hindi ginagamit ang utak. Mag-ama nga kayo. Nahihiya lang po kasi ako makipag-usap sa inyo. Hiya! May magagawa ba yan? Wala naman, di ba? Yan ang sinasabi ko lagi sa tatay mo noon. Huwag puro hiya ang pairalin. Umutang siya sa mga kakilala niya para may malaki kaming pera. Pero anong ginawa niya? Masyadong pinairal ang pride. Ayun! Nagpakapagod sa trabahong maliit naman ang sahod. Ano nangyari? E di wala. Kukunin ko lang po yung pera. Teka, bago mo kunin yun, may sasabihin ako sa'yo. Ano po yun? Seryoso ako sa sinabi ko na maghanap ka ng trabaho, ha? Kahit pansamantala lang, maraming karinderiya sa paligid. Pwede ka rin tumulong sa pagbebenta ng barbecue dyan sa kanto. Bahala ka, maghanap ka. Bibigyan kita ng 2 araw para makahanap ng trabaho. Pag wala kang nahanap, papauwi na kita sa tatay mo. Kayo na lang magbanding. Opo, gagawan ko ng paraan. Dapat lang, hindi naman pwedeng umasa ka lang sa akin. Hindi naman po. Tsaka yung tatay mo, kung hindi naman yan tangat kalahati, papapuntahin ka rito ng 1,500 lang ang baon mo. Nag-iisip ba siya? Alam niyang hihingi ako ng pera para ipangkain sa'yo. Hindi ba niya naisip yun? Wala pa po kasing sahod si tatay. Yung 2K na inabot niya sa akin, galing pa yun sa ipon niya para sa pangpaaral ko. 2K pa lang inabot sa'yo. Bakit sinasabi mong 1,500 lang? Ang bata mo pa pero marunong ka ng kumupit. Pinamasahe ko po yung 350, saka po pinambili ko ng bracelet niya yung 150. Anong bracelet? Regalo ko po sa inyo, yung iniwan ko sa tokador niyo sa kwarto, yung may puso po at angels. Ah, yun ba? Ano ba yun? Akala ko may nakaiwan, tinapon ko na. Nasaktan ako ng laitin ni nanay si tatay. Nasaktan din ako nang baliwalain niya ang bracelet na regalo ko sana para sa kanya. Pero hindi ko yon pinahalata at nagpaalam ako sa kanya para kunin na lamang ang 1,500 pesos. Pero bago ko yon gawin ay pumasok muna ako sa banyo para umiyak. Tahimik kong iniyak ang mga masasakit na salita ni nanay Papa Dudut. Naghilamos ako pagkatapos para hindi mahalata na namumula ang mga mata ko. Nagmadali na rin ako lumabas ng banyo para kunin naman ang 1,500 at iabot kay nanay. Mabilis niyang kinuha yon at umalis ng bahay. Mamamasyal lang daw siya. Ako na raw muna ang bahalang mag-ayos sa bahay.
Sumunod naman ako at pagkalinis ko ng bahay ay lumabas ako. Sinunod ko ang bilin ni nanay na maghanap ng trabaho. 2 araw lang kasi ang palugit niya bago ako pauwiin kay tatay. Halos makaawa na ako sa kantin sa isang elementary school para magtrabaho roon pansamantala. Pinayagan naman nila ako pero sobrang baba ng sahod. Kinagat ko pa rin kesa naman sa wala. Nagsimula na ako magtrabaho roon kinabukasan. Arawan naman ang sahod kaya naiuwi ko kaagad kay nanay ang pinagpagurang ko. Pero hindi pa rin siya masaya, Papa Dudut. Lagi siyang nakasimangot tuwing inaabot ko ng buo ang 250 pesos na sahod ko kada araw. Nung una'y nagdadabog lang siya pero noong tumagal ay hindi na niya nakayanan pa. Sinabi na niya sa akin ang sama ng loob niya sa liit ng sahod ko, Papa Dudut. Talaga bang 250 lang ang sahod mo kada araw? Opo, Nay. Yan lang talaga. Kasi naawa lang naman sa akin yung nagbabantay sa kantin, kaya nagawa niya akong isingit sa trabaho. Kung naaawa siya sa'yo, edi sana man lang tinaasan niya ang pasahod sa'yo. Ano ba naman yun? Hayaan niyo po, susubukan kong maghanap ng ibang trabaho. Dapat lang. Kulang tong 250 sa ating dalawa. Alam ko naman po. Baka naman hindi totoong 250 lang ang sahod mo, ha? Ano pong ibig niyong sabihin? Baka kako kinukupitan mo lang ang sahod mo. Baka 400 talaga pero binabawasan mo para pangluho mo. Hindi po, Nay. Talaga? Susugod ako sa kantin para magkaalaman na. Ano, gusto mo? Opo, kahit pumunta pa kayo bukas, hindi po ako nagsisinungaling. Mali po yun. Ay nako, mana ka talaga sa tatay mo. Puro na lang kabutihang asa lang inuuna. Alam ba niyang hindi na mabubuhay sa panahon ngayon ng puro kabutihan lang? Ang dami na masasamang tao na umaasenso. Dapat gumaya na kayo sa kanila. Ang hirap pong sikmurain yun. Kesa naman sikmurain tayo dahil sa gutom. Mamili ka. Babawi na lang po ako sa inyo sa susunod. Sa day off ko po, maghahanap ako sa bayan ng trabaho. Kailan ang day off mo? Sa Sabado hanggang Linggo po ng tanghali. Sa hapon po kasi kailangan na naming mag-ayos ng mga paninda sa kantin at… Hindi ka pwedeng pumunta sa bayan ng Sabado. Kailangan mo maglaba ng mga damit ko. Nasa labahan pa lang isusuot ko next week para sa outing namin ng mga kabarkada ko. Unahin mo yun, ha? Pero paano po yung paghahanap ko ng trabaho? Gawin mo pagkatapos mo maglaba. Kung alanganing oras ka na matatapos maglaba, agahan mo na lang gumising kinabukasan. Dapat madaling araw pa lang nasa bayan ka na para mag-check ng mapapasukan trabaho. Piliin mo yung stay-in, ha? Stay-in? Oo, para makabawas ng gastusin dito sa bahay. Pero paano po tayo makakapag-bonding, Nay? Ito naman, puro banding ang alam. Mabubuhay ba tayo ng puro banding lang? Akala ko po kasi magbabonding na tayo kapag nakahanap na ako ng trabaho. Sa liit ng sahod mo, aasa ka pa ng banding sa akin? Ayoko nga. Paano po kung wala akong mahanap na trabaho sa bayan? Pag-iisipan ko kung kaya ko pa matiis ng 250 na sahod mo. O baka pauwiin na rin kita sa tatay mo. Kailan po ako pwedeng bumalik dito? Ha? Bakit ka pa babalik? Para po maging close na tayo. Ngayon pa nga lang hirap na ako makisama sa'yo kasi nagiinit ang dugo ko sa mga kapalpakan mo eh. Babawi po ako sa inyo, Nay. Hindi na po ako papalpak sa susunod. Siguraduhin mo lang kasi tinapon ko na ang tatay mo sa kapalpakan niya noon. Huwag mong hintayin na ganun din ang gawin ko sa'yo ngayon. Papadudot pinandilatan niya ako ng mata para ipakitang hindi siya natutuwa sa akin at kay tatay. Paniniguro rin niya yon para bilisan ko ang paghahanap ng trabaho. Yon ang naging bonding naming mag-ina, puro pagbabanta. Aaminin kong napapansin ko na at hindi na ako natutuwa sa inaasal ni nanay sa akin. Ni minsan ay hindi ko naramdaman na mahal niya ako. O kaya kahit ituring man lang na isang anak. Para talaga akong kasambahay, Papa Dudut. Lagi ko na lamang isinisingit ang sarili ko sa kanya at ako na minsan yung nahihiya. Pero sumusubok pa rin ako. Kasi baka ako yung may pagkukulang.
Baka kulang yung effort ko para makipaglapit sa kanya. Pero hindi alam kong ginagawa ko ang best ko para makabuo ng koneksyon sa kanya. Siya lang tong gusto akong iwasan. Siguro kasi hindi pa rin niya magawang mapatawad si tatay sa kung anumang nangyari sa nakaraan nila. Hindi pa rin buo sa akin at malinaw ang totoong dahilan ng hiwalayan nila noon. Kahit si tatay ay hindi maibigay ng diretsyo ang lahat ng detalye. Hindi ko naman na siya pinilit noon dahil baka umatras pa ito sa payagan akong makilala si nanay. Kaya nga gusto kong makibanding kay nanay para itanong na sa kanya ang lahat. Iniisip ko kasi na baka yun lang ang kailangan ko para matahimik na rin po ako. Kailangan ko lang ng closure sa naging hiwalayan nilang dalawa. Baka kapag naging malinaw sa akin ang lahat ay hindi ko nahahanap-hanapin pa ang pagkalinga ni nanay. Baka makontento na lamang ako sa pagmamahal at pag-aalaga ni tatay. Kaya naman pinagsikapan kong kunin ang loob ni nanay habang nasa poder niya ako. Baka yun na ang sagot sa lahat ng tanong ko mula noong bata pa lamang ako, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa ilang linggong pag-stay ko sa bahay ni nanay ay may mga nalaman na rin naman ako sa kanya. Nalaman ko na nagtatrabaho siya bilang announcer sa isang bingguhan sa mga perya. Sideline din niya ang pagbebenta ng rejuvenating cream. Ang alam ko ay sapat naman ang kita niya roon lalo na sa perya. Marami namang nagbibigay sa kanya ng tip lalo na kapag natipuhan siya ng mga naglalaro. Nalaman ko yon nang minsang nag-uwi siya ng lalaki sa bahay. Nanalo ang lalaking yon sa bingo at malaki ang binalato kay nanay. Kaya good mood noon si nanay dahil malaki ang nahawakan nitong pera. Hindi niya pinagdiskitahan ang sahod ko. Ilang lalaki ang inuuwi niya noon sa bahay lalo kapag blackout bingo sa peryahan kung saan siya naka-assign. Inaasahan ko na yon palagi at minsan natatakot na rin ako at hindi makatulog ng maayos sa gabi. Lalo kapag iba ang tingin sa akin ng lalaking inuuwi niya. Hindi ko lang masabi dahil baka mabaliktad ako. Malaking adjustment ang ginawa ko sa pagpasok ko sa mundo ng nanay ko. Pero si nanay hindi niya magawa yon para sa akin. Napansin ko na puro ako na lamang lagi ang nagbibigay pero tinitiis ko. Kasi baka kapag napansin na ni nanay na puro magaganda ang nagagawa ko para sa kanya ay baka mahalin na niya ako. Baka pansinin na niya ako. Kaya nagpursige pa rin ako para kunin ang loob ni nanay. Triple ang galing na ipinakita ko sa paglilinis ng bahay para wala itong maipintas sa akin. Sinisigurado kong kada uwi niya ay kampante siya at magbubuhay reyna na lamang. Lahat ng hirap ay binaliwala ni nanay Papa Dudut. Lahat ng hirap kong yon, hindi ko pinapaalam kay tatay Papa Dudut. Kanina pa ako tumatawag sa'yo ha. Nag-alala ako kasi hindi ka sumasagot. Pasensya na po, Tay. Nabisi lang kasi. Ang daming customer sa kantin. Kantin? Ay, hindi ko pa po pala nasabi sa inyo. Nagtatrabaho po ako sa kantin ngayon. Ha? Paano ang pag-uwi mo rito kung may trabaho ka na riyan? Pansamantala lang po ito, Tay. Para may maibigay ako kay nanay. Anak, pinilit ka bang magtrabaho ng nanay mo? Hala si tatay. Hindi po ha. Akala ko lang kasi. Ayaw nga ni nanay na magtrabaho ako eh. Nahihiya siya kasi gusto niya siyang bumuhay sa akin dito. Sabi ko, kawawa naman si nanay kung puro siya na lang. Kaya naghanap din ako ng sideline. Alam mo, Tay, ayaw nga tanggapin ni nanay yung inaabot kong sahod eh. Pero pinipilit ko kasi nga gusto kong makatulong sa kanya. Paniguradong natutuwa na sa'yo ang nanay mo niyan. Nakikita niyang responsable kang anak. Opo nga po eh. Lagi po niyang sinasabi sa akin yun. Mabuti naman kung ganun. Para naman hindi nakakahiya sa kanya.
Baka kasi isipin niya, hindi kita napalaking maayos. Hindi po Never po siyang nagsabi ng hindi maganda sa inyo. Talaga, anak? Hindi niya ako sinabihang tanga o walang kwentang ama at asawa? Hindi po talaga. Mabuti naman kung ganon. Siguro, napatawad na niya ako sa lahat. Napatawad po saan? Alam mo na siguro yon. Ay, hindi naman ako iiwan ng nanay mo kung hindi ako nagkulang, hindi ba? Sayang lang kasi at hindi ako nakapag-aral. Kaya hindi ako nakakuha ng magandang trabaho para masustentuhan ko lahat ng kailangan ng nanay mo noon. Sa tingin niyo po ba dahil doon kaya kayo iniwan ni nanay? Oo, kasi yun naman ang nasabi niya sa akin nung iniwan ka na niya sa poder ko. Kaya hindi ko na rin siya inabol noon kasi klaro sa akin na hindi ako ang tamang lalaki para sa kanya. Ayoko namang ipagdamot sa kanya yung tsansa na may makilalang lalaki na kayang ibigay sa kanya ang lahat. Kasi hindi ako yun eh. Hindi po totoo yan, Tay. Kita niyo ngang naibibigay niyo ang lahat sa akin. Hindi na nga kayo nakakapagbigay sa sarili niyo eh. Puro ako na lang ang iniintindi niyo. Kasi sa'yo ko na lang binubuhos lahat ng mga hindi ko nagawa at naibigay sa nanay mo noon. Maswerte pa rin si nanay kasi kahit papano, sinubukan niyo namang ibigay sa kanya ang lahat. Baka hindi lang talaga naging sapat para sa kanya. Baka nga. Anak, may tatanong ako sa'yo. Ano po yun, Tay? Huwag mong sasabihin sa nanay mo, ha? O sige po, ano po ba yun? Meron na ba siyang boyfriend o asawa? Naku, single na single, Tay. Wala nga po ako nakikitang lalaki na dinadala niya rito sa bahay. Puro lang siya trabaho. Career woman talaga. Bakit niyo po natanong? Wala naman. Ewan ko ba? Parang sa mga kwento mo kasi tungkol sa kanya. Nagkakaras ulit ako sa nanay mo. Pero wag mong sasabihin, ha? Naku, nakakahiya. Uy, kinilig naman ako ron, Tay. Sige, ganito na lang. Ako ang magiging tulay niyo para magkabalikan. Naku, wag na. Tsaka ang dami nang nangyari sa nakaraan namin na hindi maganda. Kaya... Pero sa tingin mo may pag-asa pa kaya ako sa nanay mo? Hindi ko alam ang mararamdaman ko noon sa huling sinabi ni tatay. Kasalanan ko naman kung bakit ganon ang tanong niya. Napaasa ko siya. Nagsinungaling ako sa totoong trato sa akin ni nanay at ayoko lang naman kasing maghinala si tatay. Kapag nalaman kasi niyang hindi maganda ang trato ni nanay sa akin, paniguradong papauwiin na niya ako. Baka yun pa ang maging dahilan para magtanim ng galit si tatay kay nanay. Ang gusto kong mangyari ay magkaayos na sila kahit na hindi na magkabalikan pa. Yun bang makapag-usap man lang para magkumustahan. Para malaya na akong nakakasama silang dalawa. Pero sa ugali ni nanay ay parang malabong mangyari yon. Ramdam ko ang galit niya kay tatay at hindi na yon nagbago kahit panay ang bida ko sa magagandang ginawa ni tatay sa akin. Inisip ko na baka kulang pa ang pagbebenta ko sa magagandang katangian ni tatay. Napangiti ako at nakaisip ng ideya. Paano nga kaya kung galingan ko pa sa pagbibida kay tatay at sa mga magagandang katangian nito? Na-imagine ko kapag lumambot na ang puso ni nanay kapag bentang-benta na sa kanya ang mga magagandang ugali ni tatay ay pwede kaya silang magkabalikang dalawa. Kasi nung puro ako papuri sa ugali ni nanay kay tatay bigla naging masigla si tatay sa pagtatanong tungkol kay nanay. Bigla parang nagkagusto ulit ito kay nanay. Baka naman pwedeng ganun din ang mangyari kay nanay. Pwede kayang magkaroon ng second chance sa pagmamahala ng mga magulang ko. Mararanasan ko na kayang magkaroon ng buong pamilya. Napangiti ako at pwede yon, naniniwala ako. Risha, Nay? marunong ka namang mag-pedicure, di ba? Opo, Nay.
lumapit ka rito. I-pedicure mo pa ako. Hindi ako makayuko ng maayos eh. Sumasakit na naman ang likod ko. Sige po. Kumusta ang tatay mo? Ay, si tatay po. Ayun, sobrang gwapo pa rin. Ha? Kinukumusta ko ang kalagayan ng tatay mo, hindi ang itsura niya. Kailan pa naging gwapo ang tatay mo? Kung hindi naman po gwapo si tatay para sa inyo, bakit niyo ako nabuo? Gusto mo malaman? Opo, gusto kong malaman yung naging love story niyo. Hindi nga love story ang nangyari sa amin, no? Horror. Po? Yung kaibigan naman niya ang gusto ko eh. Kaso hindi ako pinapansin. Kaya nagpainom ako. Inimbitahan ko silang dalawa ng tatay mo para pumahig lang yung kaibigan niya na sumama. Sinubukan kong lasingin yung kaibigan ng tatay mo pero hindi umepek. Kaming dalawa ng tatay mo ang nalasing at yun na. Nabuntis na po kayo nun? Oo. Yan ba ang love story na inaasahan mo? Akala ko kasi magkarelasyon na kayo nung nabuo niyo ako. Yak! Bakit ko naman papatulan ng tatay mo? Nakita mo naman ang itsura niya, di ba? Tapos hindi pa nakapag-aral. Pangit pa ng trabaho. Bakit ako magtitiis dun? Pasalamat siya wala akong ibang mapuntahan kaya nagtiis ako makisama sa kanya hanggang mailabas kita. Pero wala eh. Ayoko talaga. Nakakasuka makisama sa kanya. Alam po ba to ni tatay? Una pa lang naman alam niya na hindi ko siya gusto. Siya tong patay na patay sa akin. Ilang beses ko nang sinabi sa kanya na ang trip ko ay yung kaibigan niya. Pero mapilit siya. Feeling ko nga'y sinadya niyang lasingin ako para madali niya. Kaya hindi ko pa rin siya mapatawad sa pagkakabuntis siya sa akin eh. Tsaka kung alam mo lang na, aray Risha! Lintik kang bata ka! Balak mo bang putulin ang mga daliri ko sa paa? Tulad ng ginawa ko sa tatay mo ha? Kayo po ang pumutol sa mga daliri sa paa ni tatay? Bakit? Hindi ba nagkukwento yung tatay mo sa mga nangyari noon ha? Kapagod! Ako pa ang inasahan niya magkwento sa nakaraan namin? Aray! Sinasadya mo na yatang paduguin ng daliri ko eh. Ano bang problema mo? Aray, Nay! Hindi niyo naman po kailangang manipa. Buisit ka eh. Parang gusto mong patayin lahat ng kuko ko sa paa eh. Tumabi ka nga dyan. Lalakad ako. Anak, napatawag ka. Hello, Tay. Okay ka lang? Hindi po, Tay. Anak, anong nangyari? Magsabi ka kay tatay. Tay, ayoko na rito. Anak, umuwi ka na rito kay tatay ha? Susunduin kita sa terminal. Opo, Tay. Uuwi na ako. Hintayin niyo po ako. I love you, Tay. Halos malunod ako sa iyak at sama ng loob. Hindi ako makapaniwala sa mga nalaman ko na ibinunyag ni nanay. Yun ang huling chance ang ibinigay ko kay nanay at hindi ko na kaya. Hindi ko maintindihan kung bakit ganon kasama ang turing niya sa akin. Pero naiintindihan ko na ang lahat. Pati ang nakaraan nilang dalawa ni tatay at kung bakit hindi sila nagkatuluyang dalawa. Doon ako nagkaroon ng closure. Mabilis kong kinuha lahat ng mga gamit ko at umalis ng bahay ni nanay. Hindi na ako nagpaalam pa sa kanya. Nagmadali ako nagpunta sa terminal at mabuti na lamang at meron pa akong natirang 400 pesos para pamasahe pa uwi kay tatay. At makalipas ang ilang oras, nadatnang ko na si tatay na nag-aabang sa akin sa terminal. Nagmadali akong pinuntahan siya at niyakap. Hindi na ako aalis pa sa piling ni tatay at hindi ko napipiliin na hanapin ang mga sagot sa mga katanungan sa aking nakaraan. Si nanay na mismo ang nagbigay ng madilim na kasagutan sa lahat ng iyon. Tinanggap ko yon para mas madali na siyang talikuran. Oo at nanay ko siya. Pero hindi siya naging ina sa akin. At mula noon ay tuluyan ko nang sinarado ang libro ko sa kanya. Tapos na ang role niya sa buhay ko. Salamat na lamang sa kanya dahil nagkaroon ako ng chance na maging ama si tatay na naging ama at ina ko. Bakit pa ba ako maghahanap ng pagkalinga ng isang ina?
kung mismong si tatay na ang bumubuo noon para sa akin, hindi ba? Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ako po ang inyong kapuso at kabarangay forever, Risha.